Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng politico.com.ph 26 minutes ago. Just in, President Ferdinand Marcos Jr. names the top 15 contractors with the most number of flood control projects in the country. Marcos says 5 of the 15 contractors had projects in almost all regions nationwide. Wow! Sabi dito, story soon at politico.com.ph. Tinignan ko, wala pang nai-publish na article, but maganda ito, developing story dahil panganlan na sino-sino yung mga contractors. Andali, tingnan ko. Yun, top 15 contractors. Nandito na, oh. Siyado lang maliliit yung pagka... Ay, ito na, oh. Number 1. Legacy Construction Corporation. Nandito na pala, oh. Number 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Number 3, St. Timothy Construction Corporation. 4, QM Builders. 5, EGB Construction Corporation. 6, Top Notch Catalyst Builders Incorporated. 7, Centerway Construction and Development Incorporated. 8, Sunwest Incorporated. Ito, yung nababasa ko sa mga post. Ang Sunwest, connected ito sa mga politiko. 9, Highton Construction and Development Corporation. Number 10, Triple B Construction and Supply Incorporated. 11, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. 12, Wawao Builders. Wala, parang Wawao. Hindi kaya sa Lanao ito, Wao eh. Wawao Builders. Connected sa politiko ba ito? 13, MG Samadan Construction. 14, LRTK Builders Incorporated. 15, Road Age Trading and Development Service. Yan, ang galing. So, yung top 5, yung almost all regions, nandyan sila, namamayagpag. Legacy Corporation, Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, EGB Construction Corporation, and Road Edge Trading and Development Services. Wow! So at least may pangalan na ng mga contractors. Ako, tingin ko lang ito, itong mga contractors, maliban lang kung itong contractors na ito ay mga kung sila rin yung politika, no, yung pasabog ni Senator Lacson na noong 2022 meron ng 67 lawmakers na contractors din. Ngayon 2025 na, baka nadagdagan. Kung sila rin, politiko at kontraktor isa lang, ay talagang dapat parusahan. Kung yung ordinary na kontraktor lang, gusto lang kumita, lalapit sa politiko, tapos yun na nga, may porsyento. To me, itong mga contractors, in a way, biktima pa rin. Kasi, kung patasan ang labanan ba, yung bidding na totoo, mag-bid sila, lowest bidder, ay ang kontraktor gusto niyang gawin ng tama, basta importante kumita lang siya.
Ang problema kasi itong politiko, sila yung kumukuha kaagad automatic eh. So, nawawalan ng kita ang kontraktor. Dahil nawawalan siya ng kita, mapipilitan yung kontraktor na gawing substandard ang proyekto dahil nauna na yung mga politikong kumuha. Oh, revelasyon ni Mayor Magalong, mga ilan yun? 40% nawawala, napupunta sa politiko. Parehas din sa revelasyon ni Senator Lacson. Tapos meron pang pass-through fee or toll-like fee sa mga kontraktor, politiko, sila rin kontraktor. Tapos merong kontraktor na papasok para gagawa rin ng flood control projects sa distrito nila, magbabayad ng toll fee, pass-through fee, mga 5 to 6%. So, tingnan nyo, grabe talagang ang punot dulo nito. According to Senator Lacson, ay yang mga kontraktor, mga politiko. Ang mga kontraktor, second most kaya salamat at ito na-identify na patutunguhan sa investigasyon. Sino mag-conduct ng investigasyon? Yun ang malabo pa ngayon. Klinaro na ng Pangulong Marcos na hindi DPWH. So kung hindi DPWH, mga kongresista, kasi parang meron ng 3 committee sa Kamara na gumagalaw para imbestigahan. Ano sa tingin nyo? Kung mga kongresista, mga committee sa Congress ang mag-imbestiga, meron ba tayong mahihintay? Meron bang mapapanagot? Kung ako inyong tatanungin, malabo. Dapat ang Pangulo, yan ang hintayin natin na kanyang move, mag-create siya ng independent body. Basta, outside Congress, outside DPWH, independent, silang mag-imbestiga. Yan, may patutunguhan ang investigasyon nito, may mapapanagot. Nag-volunteer na nga si Mayor Magalong, siya ang head. Kung i-appoint ni PBBM si Magalong, General Magalong, Mayor Magalong na head ng investigating body, tapos ng boxing, maraming makakasuhan. So, the ball is now on the hands of the President. Gaano katindi yung determinasyon niya to investigate ito by creating an independent body. Hintayin natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay excuse me, sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Abot na gyud ang seedling nga among gipalit nga 3,420 ka seedling. So mo ni ang itanom sa 4 ka tao. So kami ang nauna nga nagtanom, 21 may ka pamilya ang nagtanom sa una. So karon naa na pod nadugang nga 4 ka tao nga mananom og kape. So 25 na ka pamilya ang makatanom og kape. So mag-abot na ni og 15,000 ang among natanom nga kape. So daghan na gid kaayo og mga maayo pod nga seedling, mga tambok kaayo ang itsura sa kape. Tag 25 pesos ang kada usaon, nindot kaayo nga kape. So salamat gid kaayo sa Ginoo sa pagsuporta sa kape sa among pagpananom. So karon mo na pod ni ang i-deliver sa uban na pod nga mananom. Abot na gid sa Ilaya.
ang seedling. O karon abot na gid ang seedling nga ay tanom sa tabangan og kape. Og karon mo na ni silang tatay ang mananom og kape. Salamat kay gihatagan ni Salamat sa nag-sponsor. sa nag-sponsor si kana. Ay kagi po niya sukon. Ano ni sila ang mananom og kape. O karon mo na ni ang bayad sa kape seedling. So salamat kayo sir, dayon salamat sa inyong tanan ang Ginoo gyud magpanalangin sa atong mga tanom. Kung manginaot kung mudaghan kita tong kape diri. So salamat kayo ning bayad. Salamat kaayo pod.